matuldukan na talaga itong problema dyan sa PCSO. Ang dami ng administrasyong dumaan, hindi na-solve yung problemang yan. At hindi nabulgar yung korupsyon na yan sa panahon lamang ni Presidente Duterte. Lahat ng mga korupsyon sa previous administrasyon. So, paano malalaman ng ating gobyerno yung totoong kinita ng STL operator? Wala. So, they're just gonna take their word for it. Pag sinabi ng STL operator, ang kinita ko lamang itong buong buwan na ito, kunyari lang, is 1 million pesos. Kunyari, Bulacan. Sabihin ng PCSO, hindi ako maniniwala, magpapadala siya ng inspektor para mag-inspect. Malaking sweldo ng mga inspektor, ha? Ang siste, itong si inspektor, nagkikipagsabuatan sa mga STL operator. Doble pa ang kita ng itong mga inspektor, eh. May kita sila sa sweldo sa PCSO, may kita pa sila doon sa STL operator. Now, syempre, sabihin ni STL operator, doon sa inspektor, yung mga kaibigan natin dyan sa PCSO, bahala ka na, ito. Hindi po ako nagbibiro, ganun, palapakan natin PCSO, palapakan natin. Now, alam niyo po, ang PCSO, isa pong ahensya ng ating gobyerno na malaki pong naitutulong sa mga mahirap nating kababayan. Every single day, hundreds and thousands of people line up at nabibigyan po ng tulong pinansyal at medikal. Kami po ay makapag-witness niyan dahil yung mga ibang hindi alam na yung mga services na binibigyan ng PCSO at napupunta po sa amin, ine-refer po namin sa PCSO at nagpa-follow po kami sa kanila, sinasabing yes, nabigyan silang tulong. And we're not talking of barya-barya. Pag tumutulong pong PCSO, thousands, by the hundreds of thousands pa. Yes. Kuminsan, milyon pa. Lalo pa kung halimbawa, yung pong humingi ng tulong ay kailangan ng chemotherapy, dialysis, kailangan ng pangmatagalang gamutan, kailangan ng mga antibiotics. Talagang yung PCSO, nasa frontline yan pagdating sa mga ganong klaseng tulong. Ayaw tanggapin ng customer kasi punit. Pero good ticket naman sana siya. Kaso lang punit, hindi tinatanggap ng customer. Bakit na po na punit? Sa thermal po. Sa thermal? Yung mga thermal po. Kahit na siguro ako mananaya, pag nakita ko punit, huwag ko tanggapin yan. Eh baka mamaya, pag nanalo yung ticket ko, eh mababahin-balit. So again, eh mag-cancellation yan. Sagot na namin. Kumbaga, babayaran kakain nyo na yun. Laban na. Especially, tapos mag-abono siya 500. Diba? Refund po. Hindi ako papayag. Lahat ng mga teller na nag-abono dahil sa kasalanan ng Pinoy Lotto, magpakita kayo ng ebidensya at kailangan i-refund. Meron pong nanalong isang tao sa 680 something million. Yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Yung mga previous years, meron pong nangyaring ganyan kasi mismo ako yung nakita nun. Yung isang checker sa accounting, nakita nga na meron parang gano'n na nag-fake. No, this is yung una, yung 640. Kayo naman, relax lang. We'll get there, we'll get Sa iLotto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million. I need to know kung sino yung nanalo. Katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kailangan ko yung pangalan, identity ng nanalo. Especially sa iLotto Plus siya nanalo. Kasi 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research, hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Pag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace, lumitaw sa ginawang investigasyon, kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So being a teller, so meron kang alam. Ako po si Zinaida Salvador, 23 years Lotto teller, Makati po. Nagsalita kanina si Mr. Robles kung sir, transaction? yung mga previous years, meron pong nangyaring ganyan kasi mismo ako yung nakita nun. Let's play Lotto, PCSO Lotto. Lumitaw na din ang isang teller ng PCSO outlet, na ginawa na lang daw dahilan ang mga cancellations para hanapan sila ng butas at mapilitang tanggalin sila at tuluyan mawala ng hanap buhay. Narito ang kanyang kawawang paglalahad. Yung isang checker sa accounting, nakita nga na meron parang gano'n na nag-fake, nagka-cancel, pero yung naka-insert na ticket sa ilalim is not good ticket. Ngayon, ang problema po namin, hindi naman po lahat. Ilan ang mga Lotto outlets? Kumbaga, dapat hindi nila lahat. Meron talagang gano'n. Meron na nangyari noon. Matagal na yun eh. Mga alam ko nasa ano pa yan kami, Quezon City. How long was it, ma'am? Ilang taon na nakaraan? 2005, 2007, I think gano'n. So after 2005, wala na kayo alam na nangyari? Wala na akong narinig. Ano pero sabi nila, meron daw din pang nangyayari, may nagre-reklamo pa. Ngayon, ang ano ko lang po, hindi naman po lahat ng tellers gano'n. Kumbaga marami po kami. Kung lalahatin, katulad niyan, meron, ako naranasan ko yan eh, 240. Ang sahod ko 400, minus 240. Diba? Ano na nangyayari? Bali, ang machine po ngayon, napaka-sensitive.
Tapos meron po mga, minsan may mga errors po na hindi namin kaya. Hindi namin kaya Kumbaga wala kaming... Yan yung control. Wala kaming control doon. Katulad doon sa mga printer error, sa mga tip thermals, yung mga scanner error. Ewan ko kung alam na nila yun, yung loob ng glass cleaner, pag yun nalagyan ng alikabok. Pag once nagpasok ka ng card, pag akyat ng alikabok, babasahin niyo kung saan siya tumapat. Ganon minsan ang nangyayari doon sa mga ticket na binabasa ng ibang amount. Okay. And because of that, ay nagkakaroon ng cancellation. Opo. I mean, kayo ay, yung sasabihin kanina ni Ms. Javier, inikwitan hanggang sa ma-terminate. Kayo sa kontrata. Nung nagtanong naman po ako nung nakaraan sa accounts, tinanong ko po yan, ang sagot sa akin ay, yung one day po na, ay yung kumbaga pag lagi na lang daw nagka-cancel, yung sa cancellation naman po, medyo hindi naman sila, kumbaga, kami yung magsasuffer. Sa cancellation kayo magsasuffer? Oo, magsasuffer. Na ibabawas po sa sweldo nyo? Bawas sa amin yun. Kasi hindi rin naman i-carry lahat ng ng agent eh. Katulad nun, meron akong, kasi may mga GCs po ako ng mga tellers. Meron doon, 6,700 inabunuhan niya. Meron 1,002. May mga records po ako nun. May mga, yun nga po, ang hirap po doon sa mga, yung printer error, yun ang hindi namin kaya. Pero yung kunyari, nagmamanual lang kami, magkakamali kami. Pwede namin sagutin yun. Pero yung mga printer error, yung mga thermal error, ang hirap eh, hindi namin control. Wala kaming control doon eh. Okay. So, 23 years po akong teller, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganyang kalalaking So, Bayan ng hirap. aware kayo doon? Yung sinasabi po ni Ms. Salvador? Yung mga Bagong-bago po yung ating PLS at we have referred the matter to them. At yung pong mga sinasite namin po ay nakadokumento po which prompted us. Yun pong sinasabi nyo ay we will have to look into yung isolated cases na yun. Pero ang nakita namin talaga, without even checking yung maliliit po, yung wholesale cancellation po. Yung po ang meron po namin nakita. We got the top 10. Tapos nangyayari lang po yung cancellation sa 2D and 3D lang po. No, It's a real word. Pero yung pong tinignan namin, ang majority po lang, nakita nyo 6 digits hindi nagkakamali. Meron po yun yung tinignan namin, bakit ka nagkakamali sa 2D and 3D? Sa 6D hindi ka nagkakamali. Wala ho, 0 ang 2D, 3D. Kasi ho malaki ho ang premyo ng 6D. Hindi ho kayang labanan yun. Yun ho ang naging explanation over the years. So yun ho talaga ang naging reason namin. Yung mga, kita nyo, 14,000 yung cancellation, 9,000 yung pumasok. Paano naman ho yun? So yun ho, indicative na yun na yung ng 4D tsaka 6D hindi nagkakamali. Bakit doon namumukod tangi lang ho doon sa 2D and 3D? Ms. Javier? GM, may we suggest po na yung mga grabe po yung cancellation, di dapat po yun sila ang tineterminate at saka po, sila na lang po yung binablock, pero huwag naman po yung lahat, kasi yung mga iba naman po talaga, kami ho, takot kami na yung mag-cancel po. Hihilingin na lang po namin sana na, kung may kasalanan po yung isang agent, dapat po ipatawag siya kasi nagsasuffer po yung karamihan dahil po dun sa kanilang kasalanan. I agree with that, Mr. Robles. So, yung sabi nyo kanina, identified yun din daw yung sabi mo yung lugar at mga lotto agents na palaging nagkakaroon ng cancellation. Then, yun dapat ang patatawag nyo, yun dapat ang i-terminate nyo yung kanilang kontrata. Bakit yung 2,000 nadamay? Ano po ito, ma'am? Tapos po yan ng mga tickets na hindi namin ma-cancel kasi nga, dahil nga po sa yung walang cancellation, ang problema po dyan sa scanner. Scanner. Okay, hindi ko maintindihan ito. Alam mo, Yung, ang taya, sa 310, ang taya lang dyan is 10 pesos, nagiging siyang 310. Binabasa po yung, wala naman siya nakaguhit, pero binabasa yung 300. Ganun po. So, ito po naman yung sa scanner. so scanner ang may problema. So, kung yan ang taya mo is, magkano rin ang taya? Ang taya ay 10 pesos lang. 10 pesos? Dalawang 10 yan, yung isa naging 300. Okay, dalawang 10. Opo. Ay, 210 yung isa. Opo. Ay, bali, ano po, parang may binasa siyang isang 300, isang 200. Ito naman po yung sa printer error. Ay, sa thermal error. Printer error din, kasama na sa thermal. Okay. Na ayaw tanggapin ng customer kasi punit. Pero good ticket naman sana siya. Kaso lang punit, hindi tinatanggap ng customer. Bakit na pala punit? Sa thermal po. Sa thermal? May mga thermal po. Kahit na siguro ako mananaya, pag nakita ko punit, huwag ko tanggapin yan. Baka mamaya, pag nanalo yung ticket ko, mababahin-balik. So, again, maging cancellation yan. Sagot na namin. Kumbaga, babayaran Kakain nyo na yun. Laban na lang. Yan ang mga legit na cancellation. So, maraming dahilan. Yung sinasabi niyo po, naintindihan ko kayo, Mr. Robles, may mga gustong lumakit, gustong labanan, nagigirila kung tawagin against PCSO. Okay, legit yun. Dapat yun ang mga parusahan. Huwag yung mga talagang honest to goodness na pagkakamali.
At saka- beyond their control. Tulad nun yung... Tsaka po yung, kumbaga bigla kasing nagkaroon ng cancellation, wala man lang leeway na pwede kami tumawag. Kunyari may cancel kaming malaki, pwede sana namin itawag sa hotline. Kahit pagtawag sa hotline, wala. Makorek. Wala. Okay. Ayun, binigyan sana sila ng leeway yung pagkakataon na para maayos yung problema tungkol sa cancellation. Kasi ang nangyari, kapag wala ng lunas, right there and then, sila ang umabono. Tama ba? Kami po. Kayo umabono. Tulad nito, ang may problema yung printer, may pagbasa ng printer. Cancellation yun. Sila nag-abono. Siyempre, sabihin ng mananaya, hindi naman yung tinaya ko, bakit nga ako bigyan ng ganong ticket na mali? Of course. Cancel na yun. Kasi sabihin ng tao, hindi ko na ituloy yung laro ko. Abono sila. So, yan sapat ang i-correct ninyo, hindi yung i-correct by way of terminating their contracts. Ay, hindi po termination yung po. Ang ginawa namin, ni-stop po muna namin yung reimbursements, cancellation process namin. Kasi na yun with a large volume po, kung 500 to 600,000 a day po, very telling po yun kasi po. Pero you're right, we will, in fact, yung mga legitimate concerns like oversensitivity, we provided it already. I know, yung sinasabi kanina, masyado kayo nag-iigpit until such time na ginawa yung rason, yung paghigpit, na hanggang sa ma-terminate sila, di ba? Miss Pauline, sinasabi niyo. Mr. Chair, hindi po. We cannot coexist without the traditional dahil marami pa rin hotel na nasa traditional. In fact, iba po ang market ng traditional. Iba rin po yung nag-online. I understand. Kaya nga po, sir, if I may, there is always a different market for the online kahit po sa ibang bansa. The traditional, the over-the-counter po is always there. Kasi po ang nature po ng natin is very superstitious po yan. Suki-suki po yan. So, we understand that. But we will seriously look at the problems po ng mga legitimate cancellation. Yan po, I will promise you po, after this, we will have to sit down on that. Maybe we put a cap on saan ang pwedeng... And then if you were to ask me, Mr. Chair, yung mga cancellation na beyond their control, na may problema at PCSO, dapat ma-refund, ma-reimburse yung mga nag-abono. Ibalik yung mga pera nila. Kasi karamihan sa mga tela ay nag-abono. Kasi hindi naman nila kasalanan eh. Bakit hindi? Mr. Chairman, sino ang provider ng system sa Lotto outlets? Dito sa joint venture po. Ano pong pangalan? It's a Pinoy Lotto. So yung joint venture. Yung physical Lotto outlets, yung sinasabi nila na may printer, magbibigay ng thermal paper, ang provider niyan is Pinoy Lotto. So dapat ila-assess din ninyo siya anong performance ng kanyang system kung punit ang thermal paper, yung dust ay nag-accumulate, nasisira yung pagbasa ng mga QR code o whatever, mga 10 pesos, 300 pesos ang lumalabas, software problem yun. Is that your responsibility as PCSO or as a provider's responsibility? Well, yung papers po, if that is effective, then we are to blame. Pero again, kung hindi naman po yun ang reason, we have to look into it if it's really the paper. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman po across the board yung nakita namin eh. Very specific areas po eh. Alam ko yung meaning nyo, Mr. Robles, nang nakita ninyo, siguro you looked at your computerized systems, yung online ninyo. Pero ito yung reklamo hindi nyo makikita eh. Yung punit yung papel, mali ang pagka-print, ang nasa lahat, di na nila rin-report eh. Hindi nyo nakita yan sa main office ninyo. Imposible na. Pero now, nalaman nila na, alam na ninyo na marami palang nagtitiis na lang, ina-absorb na lang yung loss, kasi there is no effective reportorial system. You must put one in place, require it from that provider, Pinoy Lotto. Pinoy Lotto? Dapat galingan ni Pinoy Lotto. Tapos dapat may feature naman ng immediate cancellation. That should be a feature. The immediate one, yung pagka-place ng bet, either hindi nagbayad yung tumaya or whatever, dapat may feature na cancellation of the bet. Software. May reason. Binigyan na reason. Bigyan ng reason. Bilagyan ng menu of the reasons. Yes. I mean, hindi pa software. Yes. Hindi pa software. Ano sa kayo, hindi na mag-abono. Yung mga tela. Pacific Online Systems Corp, you know how to write code, di ba? I mean, kanda tayo. Yung Pinoy yung... Pero hindi, kasi online betting din sila eh. That's code. Madali lang sa code, right? Yes, Mr. Chairman. Pwede po siyang Yeah, you can give a grace period of 2 minutes. Meron siyang 5 minutes na. 5 minutes, grace period. Dati po sa traditional system. Yeah, di ba? I mean, tinatawag lang kita not as but parang someone in the business, di ba? Parang kayang gawin yan, right? It should not be insurmountable, di ba? Yes po, So, 100%. Ganun lang siguro, Mr. Chairman, to the PCSO family, itrato yung pamilya din ninyo itong mga outlets natin.
Ngayon lang ba sila nagkaroon ng tayo makasalita? Na makasalita na narinig ninyo? Wala ba tayong regular ano? Wala bang wala na intervention ng Senado? Wala bang regular ano kayo? Stakeholders forum or summit? Whatever. Acknowledge AGM. Liz Gaboy, siya po ang head ng aming branch operations. He's been here for the longest time. Go ahead, state your name. Sir, I'm Rebelisa Gabuyo, the AGM for Branch Operations Sector, handling all the lotto agents po. Sir, kami po in partners po sa kanila. Lahat po ng concern nila, last December po, lahat po ng branch managers sa atin, nag-meeting po sa kanila para to address po lahat ng mga concerns nila. Please understand that we are transitioning into a PLS. So lahat po kami, October po nag-start yan. Marami po kaming naging challenges. So ngayon we are, October lang po. So we are very sensitive po, that is right. Pero po yung sinasabi nilang concerns nila, inelevate na rin po namin yun sa JD Lotto. So we are addressing po that one. Okay, thank you. Now, doon ako sa nagbumukhang kawawa yung mga teller. Ilan na po sa inyo po monitoring ang na-cancel dahil ang pagkakamali ay sa printer, ang pagkakamali ay sa system? Reported lang po nila ngayon sa amin yun eh. Siguro po may mga na-receive na po kaming mga about mga 25 lang po na sumusulat sa amin for their concerns na ganun po. Pero isn't it right? Tama si Senator Coco Pimentel. Na-evaluate niyo po yung provider niyo, yung Pinoy, anong pangalan nun? Yes, sir. Sir, we already... Kung kailangan sibakin niyo at magpaano kayo muna, magpabid kayo ng bagong provider. Sir, we already wrote them po regarding these concerns And po. what was their answer? After you said that. Wala pa po kaming na-receive na ano po. Eh, kailan kayo sumulat sa kanila? Parang 2 weeks ago po, sir. 2 weeks ago lang. Eh, matagal itong problema to. Ang cancellation nag-start ng November po nag-start yung cancellations. November 30 po. Okay. Ma'am, regardless kung magkano amount, basta yung na-cancel yung ticket dahil sa computer system, kasalanan po ng Pinoy, pangalan niya ulit? Pinoy Lotto po, JV Pinoy Lotto. Pinoy Lotto at kasalanan po ng PCSO, gusto ko po ma-refund. Basta't valid, pag may mga kopya sila ng mga ticket, pinakita sa inyo, i-refund. Wala na pong cheche-boreche. Gusto ko po ma-refund. Magkano ang sweldo ng mga teller? Below minimum, kung minsan wala pa sa minimum. Pagkatapos, dudugasan ka. I-refund. Nga pa pa. O, 400 pesos rin, tapos mag-abono siya 500. Di ba? Refund po. Hindi ako papayag. Lahat ng mga teller na nag-abono dahil sa kasalanan ng Pinoy Lotto, magpakita kayo ng ebidensya at kailangan i-refund. It doesn't matter kung yung Pinoy Lotto mag-refund o yung PCSO. Siguro, we will take that in consideration. Lalo na po, valid talaga. Kaya nga po, sinulatan namin, we have to check kung totoo yung oversensitive kasi maaari nga naman po talaga. So, we will just allow us po to do the processing lang po kasi ma-abuse din po. Ganyan po yung nangyari nung nakaraan po. I understand, of course, sir. Pero kaya sabi ko nga, magpakita lang sila ng ebidensya na yung cancellation ay pagkakamali ng Pinoy Lotto at ng PCSO na walang kinalaman sila. Opo, we will determine that po. We will determine that po. Once determined, kailangan i-refund sila, yung mga teller. Kasi sila po yung tinatamaan, sila po yung nag-abono. Yung po yung point ko rito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? So, Ms. Salvador, okay sa inyo? Ito, sorry ko na pong ticket nyo. Okay, resibo niyo po ito para maka-refund po kayo. Sign it po yun, no? Ilang hundred yan. Kasi yung iba sir naitapon na. Wala na. Naitapon na. Problema. Wala na kami po. Wala na, paano yun? Wala bang way na malaman yun, Mr. Robles, sa computer? Oh, sige po, ipakita natin yung sa PCSO later para makita. Nagbigay pa ako ng letter sa kanila nung pag-start ng cancellation. Kailan po? November, I think it is November. Monday yun eh. Tuesday. Monday. Nagpasa na ako ng letter. Noong November? November 13 siya nag-start. Hapon nagpasa ako ng letter sa kanila. Okay, sige, may November mga pictures 13. yun. Nakatanggap kayo ng reply doon sa letter nyo? Wala po. Nagpa-follow up lang po ako. Tapos, ipinasa ako sa gaming department kay... forget the name. Okay.
So, nagkaroon ba ng resulta yung pagpapalak niyo po? Wala pa po hanggang ngayon? Bali, ano daw po, for, ang tawag doon, yung parang for discussion pa. For discussion. O, ayan po. Nagpalo pa ako kay Mr. Randy. November 13 hanggang ngayon, November, December, January, 2 months na, wala pa rin siyang nakukuha ang kasagutan doon sa kanyang problema. At pinagpapasapasan siya parang bola. Yes, ma'am. Your Honor, nakipag-meeting po ako sa kanila, if you remember po. Ma'am, yung meeting po natin regarding po doon sa nawala ng machine. Hindi po, marami po yun. Kasama po yung ano. Kasama din po. Meron po tayong minutes niyan, ma'am. Yes, ma'am. Continuous po na nakikipag-usap po kami sa inyo. Lagi po yan. Our office is always open po sa inyo. Lagi po yan. Meron po tayong mga minutes of the meeting po yan. Bali, ang meeting po natin noong December 21. Opo. Regarding po doon sa mga nawala ng machine. Tapos, sinama ko na rin yung sa cancellation at saka yung Yes po, Lotto sa hours. thermal rolls. Opo. Pero no more, hindi na ulit ako nag-ano ng letter sa inyo. Opo. Yun lang po. Pero once in a while, nagpupunta ako sa PCSO para ma-clear ko lahat yung mga rumors na lumalabas sa mga FB page. Yes po. Unless kung mayroong mga katanungan pa Senator Coco Pimentel sa susunod na hearing natin, for now I'll suspend this, iimbitahan ko po yung mga taga-Office of the Ombudsman para kunin natin opinion tungkol dito sa mga violation, clear violations, matter of fact, na ginawa ng PCSO, kung meron bang mga kasuhan dito sa graft and corrupt practices. So, mas maganda magsalita yung Office of the Ombudsman. Yes, Senator Coco. Okay, kanina Mr. Chairman, na-establish natin na sabi ng PCSO may kapangyarihan sila to use a certain fund to augment the price, the jackpot. Do you also have the power to access a certain fund to reimburse these tellers na naapektuhan ng ating these well-documented cases of loss not due to their fault or negligence but due to the system, fault in the system? Can you do it? Di abot na 1.7 billion yan, na tulad ng inaugment ninyo sa prize funds. Are you asking the chairman? I'm asking them if they believe that they have the power to set aside funding to compensate our tellers. Senator Coco, kasi nasa bagay mo chairman, kasi kung binigay mo chairman, pasagutin natin. Kung hindi, are you addressing that question to Pwede si chairman, pwede si GM. Those are familiar with their losses. Kasi naka-aside si GM na legal basis to augment the price fund. Okay, sige. Chairman, would you like to answer the question? Yes. I would like to suggest that since these are operational concerns, actually, not really policy issue yet. It's a matter of finding funds where we can help the lotto agents who suffered certain damages. These are concerns that should be addressed by the finance people, accounting, budget, and maybe in consultation with COA. Then when the consultation is done and it needs board action, then we will act on it. Pero siguro naman offhand, if you can, you have the guts to augment your jackpots by 1.7 billion, you can set aside fund to compensate the real damaged tellers and lotto operators. Of course, ang understanding natin kanina is aware kayo that some are gaming the system, trying to game the system. Hindi kasama sa usapan yung mga yon. Okay? Ito yung mga kasama sa usapan natin, yung sila Miss Salvador na kitang-kita nyo naman from experience yun, real life experience yun eh. Okay? Yun ang, basta look for that fund. That, i-announce nyo na there is that fund so that you can help them. Kaya nyo na yung 1.7 billion, ang laki lang to augment the jackpot prices. Kaya din niyo po ito. I'm sure. Yes, Mr. Chairman, I fully agree with this statement. And total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Less than a month. Mananaya, ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing ng marami mga mananaya. Kawawa pala talaga yung mga mahihirap nating kababayan na bumibili ng lotto ticket araw-araw sa loob ng mahigit 2 dekada at sobrang dami ng despiradong manalo kahit sumusugal sa walang kasiguraduhan. At bakit kailangang taasan ang bet money at umabot halos 1.7 bilyong peso ang napanalunan sa loob ng isang buwan? Talagang malaking palaisipan. Ito kaya ang dahilan bakit edited ang picture ng laging nananalo. Oo,
Andyan na tayo sa rason ng PCSO na for security purposes sa mga nananalo, pero ayon sa isang witness, bihira lang daw nananalo dito, at kung meron man, ay mga kasabwat pa din na tropa nila ang pinapanalo, o kaya laging may mandatory SOP, o balato sa mga tauhan ng PCSO, kaya laging panalo sila lagi dyan sa loob. Talamak na ang korupsyon sa PCSO sa pamagitan nito mga nagbigay ng prangkisa tulad ng STL. And in a few days, sabi ng palasyo, i-identify ng Malacanang ang mga korap na mga opisyalis o mga personalidad dyan sa PCSO. Alam niyo po, ang PCSO, isa pong ahensya ng ating gobyerno na malaki pong naitutulong sa mga mahirap nating kababayan. Every single day, hundreds and thousands of people line up at nabibigyan po ng tulong pinansyal at medikal. Kami po ay makapag-witness niyan dahil yung mga ibang hindi alam na yung mga services na binibigyan ng PCSO na pupunta po sa amin, inirefer po namin sa PCSO at nagpa-follow po kami sa kanila, sinasabing yes, nabigyan silang tulong. And we're not talking of bariya-bariya. Pag tumutulong pong PCSO, thousands, by the hundreds of thousands pa. Yes. Kuminsan, milyon pa. Lalo pa kung halimbawa, yung pong humingi ng tulong ay kailangan ng chemotherapy, dialysis, kailangan ng pangmatagalang gamutan, kailangan ng mga antibiotics. Talagang yung PCSO, nasa frontline yan pagdating sa mga ganong klaseng tulong. Palakpakan natin PCSO. Palakpakan natin. Now, pumasok sa eksena itong STL. Lingid sa kaalaman ng marami, of course, maliban sa mga taga-PCSO, halos lahat ng mga operator ng STL ay mga waiting lord din. Mga kilala at sikat na waiting lord at gumagamit lamang ng dami na para makakuha ng prangkisa sa STL. Diyan nag-uumpisa ang tinatawag na korupsyon. Ganito po yan. May nabasa kasi akong article many years ago tungkol sa STL. Yung STL po, hindi katulad yan sa PCSO. Yung STL po, binigyan ng prangkisa yan ng PCSO para makapag-operate. Pupunta ka sa loto, bibili ka ng ticket. Pag bili mo ng ticket, pag once na pinasok yung betting ticket mo, mag-register agad yan, yung perang itinaya. Yun, pwede na agad tataksan yun. Unlike sa STL, kabo, umiikot na may ID, kumukolekta. So, paano malalaman ng ating gobyerno yung totoong kinita ng STL operator? Wala. So, they're just gonna take their word for it. Pag sinabi ng STL operator, ang kinita ko lamang itong buong buwan na ito, kunyari lang, is 1 million pesos. Kunyari, Bulacan. Sabihin ng PCSO, hindi ako maniniwala, magpapadala siya ng inspektor para mag-inspect. Malaking sweldo ng mga inspektor, ha? Ang siste, itong si inspektor, nakikipagsabuatan sa mga STL operator. Doble pa ang kita nitong mga inspektor, eh. May kita sila sa sweldo sa PCSO, may kita pa sila dun sa STL operator. Now, syempre, sabihin ni STL operator, doon sa inspektor, yung mga kaibigan natin dyan sa PCSO, bahala ka na, ito. Hindi po ako nagbibiro, ganun po. Hindi naman siguro lahat ng PCSO inspector corrupt, pero marami po sa kanila ay corrupt. There are times they don't want to be corrupt. Nakukurap sila kasi yung style mafia, I'll make you an offer you cannot refuse. Kung ikaw ay tatawid sa isang teritoryo na may mga warlord dyan, gambling lord, pumunta ka dyan, tumawid ka sa teritoryo nila, pumasok ka, inoperang ka, hindi mo tinanggap, humanda ka, may kalalagyan ka. Sino ka ba rito? Sisipain ka namin, papatay ka namin. So, napipilitan yung iba na tumanggap. Yung iba naman talagang gustong-gusto maging investigator para may matatanggap. Diyan po nag-umpisa ang korupsyon. And we're talking of billions and billions of pesos po ang nawawala sa PCSO. Na dapat po napunta sa PCSO yan in terms of revenue na may tutulong sa mga kababayan natin. Kasi the more collection, the more help may bibigyan ng PCSO. Diba? Mamaya meron akong suggestion base dun sa nabasa ko article many years ago kung paano talaga ma-stop itong pandaraya ng mga taga-STL na ito. And magpapatawag na investigation ang Kongreso and ang chairman po ng Games ay si Congressman Eric Yap. Siya po yung first nominee ng ACT-CIS party list. At siya po, 10 na mga kanyang kasamahan sa Kongreso, mag-umpisa ng investigasyon para alamin kung ano ba talaga ang ugat ng korupsyon at tutulong kay Presidente na matukoy kung sino talaga mga korap dyan. Kailangan maimbestigahan ito, kailangan mabulgar lahat ng mga kalokohang involved. Eric Yap, magandang hapon po sa inyo, Kong Eric. Magandang hapon po, Sir Rafi. Nakarating kasi sa aming impormasyon na ang Kongreso raw ay magpapaimbestiga na dito sa talamak na korupsyon na nangyari sa PCSO na dumadaan sa machine. Meron sana akong suggestion, Kong Eric, siguro makakatulong ito sa inyong gagawing investigasyon. Kasi ang sinasabi ng halimbawa sa Pampanga, kunyari yung STL operator dyan, ang kinita namin ngayong buwan na ito is 1 million. Sasabihin nga ng PCSO, sige 1 million, magbayad ka ng tax out of that 1 million. The following month, sabihin na, hindi, ang kinita lang namin ngayon, mahina, 500,000. So, sasabihin ng PCSO, sige, dyan tayo magta-tax. So, wala magagawang PCSO kung hindi paniwalaan. Meron sila supposed to be na tinatawag, Kong Eric, na inspector to inspect, to monitor, na to make sure
tama yung dinideklara. Pero kaso, nakikipagsabuatan itong mga PCSO na Yung mga inspector. inspector ho. Oo. Ang suggestion ko sana kung Eric, why don't we make it quota? Kasi pretty much, alam na kasi noon pa kung magkano ang kongreso na isang bayan. Halimbawa, Pampanga, noon pa man, alam na nila, naglaro yan sa from 5 million to 6 million to 7 million a day. Ganun yan eh. Tama. So, ilagay na lang natin round of sa pinaka-average. Kung halimbawa, maximum 6 million, pinakamababas 5 million. Average na lang natin ng 6 million or 5.5 million. Doon magtatak sa 5.5 million, 20% quota. So, ibig sabihin, every month, ito dapat ang inyong i-remit na tax based on the 5.5 million na kinota namin sa inyo, whether you like it or not. Kapag hindi ka makaremit ng ganitong amount, then aalisin ka namin, maglalagay ng ibang franchisee dahil nanluloko ka. How's that, Kong Eric? Para sa akin, Sir Rafi, maganda po yung inyong suggestion at yan po ay linista na po natin yan at gagawin po natin yan at imumungkahi ho natin yan. Yung yun naman mga kinikita, tama ho kayo. Kahit na sasabihin nila, ganito lang at kung gustong ng inspector, papaniwalaan nila, ilalagay ho nila kung ano lang ang sabihin ng STL operator. Pero meron po tayo mga ibang mga datas na hawak. Naggaling rin naman sa mga matatagal na sa STL at malayo rin kasi yung data na yung mga ingreso, malayo ho yung halaga kumpara sa rinirinis lang at sinasabi lang nila. Ayun. Meron po mga balita na karamihan daw dito sa mga STL operator, Kong Eric, hindi pa raw nagre-remit. At yung iba pa nga raw, 2 years ago pa na utang sa PCSO para sa tax, hindi pa raw naibabayad. May mga ganun daw po na nangyayari ngayon. Ayun, Sir Rafi, siguro medyo limitahan ko lang huli masasabi natin yan para pagdating ho hindi alaman muna ng mga papatawag natin, yung mga itatanong natin at ano pa ho yung ating patutunguhan sa investigasyon. Last na lang po. Kong Eric, sino-sino po yung mga ipatatawag po ng Kongreso sa gagawin po ninyong investigasyon dyan sa Kongreso tungkol dito sa anomalya sa PCSO? Yung mga papangalanan ng Presidente, yung mga sila GM, yung mga dati pong GM, at yung mga iba pa po, katulad sa PNP, kailangan po natin ng tulong ni Chief PNP dahil alam naman natin na sila po ang nagbabantay ng mga illegal na pasugalan. So, malaki yung may tutulong nila sa atin. Kung tuldo ka na talaga itong problema dyan sa PCSO. Ang dami ng administrasyong dumaan, hindi na-solve yung problema yan. At hindi nabulgar yung korupsyon na yan sa panahon lamang ni Presidente Duterte. Lahat ng mga korupsyon sa previous administrasyon sa STL, it's about time na dapat matulukan na yan. At yung mga perang napupunta sa bulsa ng mga drug lord, ng mga opisyal ng PNP, mga general, mayor, gobernador, congressman, dapat yan mapunta sa PCSO. At para naman yung mga perang yon ay maipapasa ng PCSO sa napakarami natin mga mahihirap na kababayan. Mind you, hindi lamang yung mga medical assistance ang binibigay po ng PCSO. Nagbibigay din po ang PCSO ng mga ambulansya, may mga medical equipment. Ang dami pong nagagawang tulong ang PCSO sa ating bayan. Nakakalungkot nga lang po, meron po na namantala dahil malaking kinikita ng PCSO. Yung kitang yon, ikinukupit nila. So,